hello everyone. So guys, 'di ba? Nung nag-post ako ng video about sa reaction ni Harry Roque sa 17% na taripa ng USA sa Pilipinas kasi 'di ba sabi ni anti-nuclear not bad. Hindi daw makakaapekto sa ekonomiya ng bansa kasi maliit lang daw, 'di ba? Sabi niyo fake news na naman si Senator Harry Roque ngayon, Pakinggan natin ngayon si Senator Win Gatchalian. Senador 'yan, guys, ha. Hindi katulad sa anti-nuclear, walang kaalam-alam. Dito pakinggan niyo mabuti para sabihin niyo na naman baka fake news si Senator Gatchalian. Nangangamba si Senator Sherwin Gatchalian sa posibleng pagkalugi ng mga negosyo at pagkawala ng trabaho ng mga Pilipino kasunod ng ipinataw na 17% tariff o buwis ng Estados Unidos sa ilang export products mula sa Pilipinas. Narito ang report ni Troy Gomez. Nangangamba si Senator Win Gatchalian matapos patawan ng gobyerno ng Estados Unidos ng 17% tariff ang ilang produktong inaangkat mula sa Pilipinas, partikular na sa sektor ng electronics. Kala ba natin best friend nyo ang Amerika? Kasi nga 'di ba dito nilalagay yung mga mga missile nila para China. Pero bakit ganyan? 'Di ba? Ayon sa senador, bagamat hindi pa lubos ang epekto nito sa ngayon, ay posible pa rin itong maging sanhi ng pagtaas ng presyo ng electronics finished products sa US. Dahil dyan, maaring magdesisyon ang ilang manufacturers na lumipat ng operasyon sa Amerika para makaiwas sa mataas na buwis. Ang goal kasi ng US, pumunta sa kanila itong mga manufacturers. Ang end goal talaga is for manufacturers to go to America and set up. So by that alone, we need to study very carefully if may possibility na mag-relocate or tinatawag nilang reshoring. Yung mga companies na nandito, may possibility na lumipat doon kasi definitely it will create unemployment in our country. Ipinaliwanag ng senador, 'di ba? Unemployment, mawawala ng trabaho at negosyo, no? Ang mga tao sa Pilipinas, naku. Nakadalasan hindi finished product ang ine-export ng Pilipinas, kundi mga semi-finished parts na dito lamang ina-assemble. Gayunpaman, dahil sa mas mataas na tariff, magiging mas mahal ang produkto sa merkado ng US. Dahil dito nananawagan si Gatchalian sa dalawang kapulungan ng Kongreso na magsagawa ng joint hearing kasama ang economic managers upang pag-usapan ang mga hakbang na maaring gawin para maiwasan ang mas malalang epekto nito sa ekonomiya. Yan! Yan dapat yung ginagawa, hearing. 'Di ba? Anong sabi? Hinihikayat niya yung dalawang kapulungan ng Kongreso na magsagawa ng hearing about dyan. Hindi yung mga tricom, mga fake news, mga impeachment na walang mga kabuluhan, mga fake news na mga impeachment na yan, na mga information. Nako, ginawa-gawa lang nila. Para lang talaga, no? Kasi hindi mababayaran si VP Sara. Kasi si VP Sara lang ang tumatayo, no? Na ayaw ng korupsyon, hindi tulad yung lahat. Nako, tingnan nyo, di ba? Galing. Galing. Tingnan nyo yung anti-nuclear, di ba? Layo ng panukalang pagdinig na makahanap ng konkretong solusyon upang mapanatili ang kumpiyansa ng mga investors sa Pilipinas at maprotektahan ang hanap buhay ng libu-libong Pilipino. Yun yung dapat na nyo sa Kongreso. I-hearing nyo, di ba? Sa mga tinitingnang hakbang ay ang paghikayat sa mas maraming lokal at foreign investments para mas mapalawak pa ang job opportunity sa bansa sa gitna ng mga global economic challenges. Para sa Diyos at sa Pilipinas. 'Di ba? Nagdadalawang isip na nga yung mga investors na mag-invest sa Pilipinas dahil sa kaguluhan sa politika. Mas lalo na naman ngayon, guys. 'di ba?
Nasa na yung pinagmamalaki yung not bad ng Auntie Claire nyo? Dito may nag-comment Sabi ni Jade Kakilala. Sabi ni Claire na tagapagsalita ni Marcos Bangag na okay lang daw yun, not bad. Wala nang utak mga taga-Malacanang. Iba kasi, sabi ni Beth Marie, iba kasi ang pinag-uusapan nila at binibigyang atensyon, yung paano pabagsakin ang mga Duterte. Di na nag-iisip lalo na si Spokes Casserole. Bukang bibig puro Duterte, di ba? Pero pag tinanong mo sa mga problema ng bayan, ang bilis-bilis, konti lang talaga yung sagot niya at straight to the point. Pero pag about sa Duterte, nako. At kahit nga hindi about sa Duterte, nilalagay, ini-insert niya talaga yung Duterte. Grabe, sobrang galing niya. Attack dog kasi yan sa Duterte, hindi yan spokesperson. Yes, Attorney Claire Castro, okay lang yan. Natural lang yan. Goodness sake. UK got 10% tariff and they are scrambling to act what needs to be done. And yet this government show how stupid the leadership is. Di ba? Nagkakandara pa na nga yung UK na 10% lang yung binigay sa kanilang tariff. Tapos tayo, not bad. Sabi ng Auntie Claire nyo. Diba? And yet this government show how stupid the leadership is. Sabi ni Hugh Reynolds. Sabi naman ni Jim Jam, kung napanood nyo, nagsalita si US President, nagbanta siya na kung hindi mapauwi ni BBM si Tatay Digong as soon as possible, papatawa ng tariff ang Pilipinas. Kaya nagalit siya dahil binigay sa ICC si former President Duterte. Wow! Anong video yan? Pahingi po. Sabihan ko kaya siya. Sabihan ko yan siya mamaya. Si Jim Jam. Para mapanood natin yung video na yon. Grabe, pahirap tong administrasyon ni Marcos sa mga Pilipino. Ay, correct. Nanette Yates. Tariffs are paid by the importers and the importer pass it on the consumers. So it means kahit magdoble pa ang prices ng mga Pinoy goods, bibili pa rin ang Pinoy. Oo, pero yung export, dun kasi tayo mas kumikita sa mga export products, ma'am. Naintindihan mo pa yun? Sabi ni Manang Castro, not bad na daw yung 17%. Diyos ko, kaboba. Sabi ni Bravo Lima Zulo. The worst president ever in the Philippines. Marcos, resign ka na. Sabi ni Warriors Amers. Sinabayan ng taas taripa ang pagkaubos ng pondo ng gobyerno. Recession na ba sunod? Ano ba solusyon ng bagoong Pilipinas dyan? Manggipit ng kapwa Pilipino. Sabi ni Loie Philip Jover. Yan, noong kakampi natin ng China, nakaka-benefits tayo dahil sila ang nag-i-import ng mga saging at pinya natin at iba pang prutas. Ngayon, anong napala sa US? Sabi ni Grace Bermudez Fideluces. Hoy Grace, huwag kang magsalita ng ganyan. Naku, itatag ka na nila ng pro-China. May pang-ayuda naman ang government. Okay lang yan. Emma Sonias. Good luck. Some American companies probably will lay off Filipino worker dahil layunin ni Trump is to prioritize American people. Magkaroon ng trabaho yan. Tunay na kawawa like call centers and VA jobs. Ayun. Nako, pero sa palagay ko naman, guys, sabi ni Days, oo, gagawin niya ng Amerika, pero yung mga VA, hindi siguro kasi ginagawa yan nila para makamura eh. So, ewan ko lang kung mangyayari yan. So, mag-VA na lang kayo. Bank up tayo by 17% plus another move of FE, 58 pesos versus $1. Ang pagnasa natin ay contribution ng OFWs.
kung hihinto sila ng padala, mangungulimbat tayo sa kahirapan by month of May. Plus, waldas ang pera for vote buying. Tama ang findings ng mga foreign expert na Philippine will become a fragile state. Hindi ko pa sinama dito ang natural disasters. Nagtataka sa ating bansa. 'Di ba? Sabi ni Kamad M. Ali. Nako, Mr. Ali, idagdag mo pa yung mga fighter jets na bibilhin natin sa US. May dadagdag na naman ng mga fighter jets. Wow! Grabe, ang yaman-yaman ng Pilipinas ngayon. Grabe talaga. Kaya guys, anong masasabi nyo? Oh, sang-ayon ba kayo kay anti-nuclear? Nako, talaga.